boy. Vroom, vroom. Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang batang babae na nagngangalang Lindy Lewis. Siya ay may problemang tinatawag na intermittent explosive disorder, na nagiging dahilan upang siya ay magalit at maging marahas ng napakadali kahit sa maliliit na bagay. Dahil dito, si Lindy ay mas malakas at may mas mabilis na galaw kaysa sa karamihan ng mga tao. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang mental hospital para gumaling, ngunit hindi siya gumaling. Kahit na lumaki siya sa mental hospital, isang misteryosong grupo ang gustong gamitin si Lindy dahil sa kanyang kakaibang kakayahan, ngunit hindi nila mapigilan ang kanyang galit. Ganito rin ang nangyari nang siya ay sumali sa militar, hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang galit na madalas na sumasabog. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka na tulungan siya, nakilala ni Lindy ang isang psychiatrist na nagngangalang Dr. Ivan Munchin. Gumawa siya ng electroshock vest para makontrol ang galit niya. Kailangang isuot ni Lindy ang vest araw-araw. Kapag naramdaman niyang tumataas ang kanyang galit, kailangan niyang pindutin ng isang remote button na nagpapadala ng kuryente sa vest para pakalmehin siya. Gamit ang electroshock vest, nagsimulang mamuhay si Lindy ng mas normal na buhay. Maya-maya, iminungkahi ni Ivan na makipag-date si Lindy para makita kung maaari siyang magkaroon ng isang malusog na relasyon sa isang tao. Gusto talaga ni Lindy ng normal na buhay, kaya nagpa siya siyang makipag-date sa isang accountant na nagngangalang Justin. Pagdating nila sa restaurant, nag-alala si Lindy na baka magalit si Justin sa kanya, pero kalmado siya at mabait, at gumagaan ang pakiramdam ni Lindy dahil marami silang napag-uusapan. Habang nag-uusap sila ay may dumating na waiter para kunin ang order nila. Nang marinig ng waitress na hindi pa sila handang mag-order, sinabi niyang ibibigay niya ang kanilang mesa sa ibang mga customer. Nagalit dito si Lindy, at naisipan niyang salakayin ng kutsilyo ang waitress, ngunit mabilis na umorder si Justin ng pagkain, na nakatulong sa pagkalma ni Lindy, at nabitawan niya ang kutsilyo. Para mas pakalmayin ang sarili, hiniling ni Lindy na pumunta sa banyo. Habang naghuhugas ng kamay, narinig niya ang waitress sa telepono sa isa sa mga stalls. Pinag-uusapan ng waitress kung paano niya niloko ang dalawang customer para mabilis na mag-order ng pagkain. Nang napagtanto ni Lindy na sila ni Justin ang tinutukoy ng waitress, hindi na napigilan ni Lindy ang kanyang galit at pumasok sa stall para bugbugin ang waitress hanggang sa mahimatay ito. Dahil sa pangyayaring ito, kinabukasan ay pinuntahan ni Lindy si Ivan at hiniling sa kanya na ayusin ang electroshock vest sa pag-aakalang hindi ito gumagana para pakalmayin ang kanyang galit. Pagkatapos suriin, sinabi ni Ivan na hindi sira ang device. Sinabi niya kay Lindy na hindi siya dapat umasa dito at kailangan niyang matutong bumuo ng malusog na emosyonal na relasyon upang mas makontrol ang kanyang galit. Kasunod ng payo ni Ivan, nakipag-ugnayan si Lindy kay Justin para makipag-date. Nang gabing iyon ay naglakad sila sa parke at nag-usap tungkol sa kanilang buhay, kasama na ang trabaho ni Justin bilang isang accountant. Maya-maya ay naghahalikan sina Lindy at Justin sa harap ng pinto ng kanyang apartment. Pagkatapos ay nagpahiwatig si Justin na gusto niyang matulog ng magkasama, ngunit hindi sigurado si Lindy dahil natatakot siya na baka mawalan siya ng kontrol at masaktan siya. Ngunit sinabi ni Justin sa kanya na siya ang bahala at sa huli ay niyaya siya ni Lindy sa kanyang silid. Nang tanggalin ni Lindy ang kanyang damit, nakita ni Justin ang electroshock vest na suot niya, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam. Nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa na makipagbakbakan sa kanya. Kinaumagahan, naghanda si Justin ng almusal para kay Lindy at niregaluhan pa siya ng camera. Tuwang-tuwa siya dahil mahilig siya sa photography. Nagtanong si Justin tungkol sa electroshock vest na suot ni Lindy, at pagkatapos niyang ipaliwanag ito, tinanggap niya ito bilang siya. Noong panahong iyon, mas na-inlove si Lindy kay Justin, lalo na nang yayain siya nito na maghapunan sa kanyang bahay. Pagkatapos pumasok sa trabaho si Justin, binisita ni Lindy si Ivan sa isang magandang mood upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang matagumpay na date. Pinaalalahanan siya ni Ivan na patuloy na gumawa ng therapy para sa kanyang marahas na pag-uugali, ngunit hindi nakinig si Lindy. Nagpasya siyang i-enjoy ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan gamit ang kanyang bagong camera. Nang gabing iyon, naghanda si Lindy at tinawagan si Justin upang sabihin sa kanya na pupunta siya sa kanyang bahay. Kakaiba, may isang pulis na sumagot sa tawag at pinapapunta si Lindy sa istasyon.
Pagdating sa istasyon ng pulisya, nakilala ni Lindy ang detective na si Vickers at ang detective na si Nevin. Sinabi nila sa kanya na natagpuan nila ang katawan ni Justin sa isang basurahan at siya ay binaril sa ulo. Nang humingi ng karagdagang detalye si Lindy, tumanggi si Nevin na magbigay ng anumang impormasyon. Nagalit dito si Lindy, at naisipan niyang barilin si Nevin. Ngunit pinindot ni Lindy ang button sa kanyang electroshock vest para kumalma at nagpas siyang umalis sa istasyon. Binigyan siya ni Vickers ng business card para matawagan niya ito kung may mahanap siyang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Justin. Kinabukasan ay nakaupo si Lindy sa parke na malungkot tungkol sa kung paano nagtapos ang kanyang relasyon ng napakalungkot. Nang maglaon ay pinuntahan niya si Ivan kung saan nagalit siya at sinaktan siya, sinabi na ang lahat ng mga sesyon ng therapy ay walang silbi. Sinisi niya si Ivan sa pagkamatay ni Justin at sa naudlot na date. Nang makitang wala na sa kontrol si Lindy, tinurukan siya ni Ivan ng pampakalma. Nang magising si Lindy ay nasa opisina pa rin siya ni Ivan. Nagpasya siyang hanapin ang pumatay kay Justin. Doon ay binalaan siya ni Ivan na huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat at sinabi na dapat niyang ituon ang kanyang therapy upang harapin ang kanyang marahas na pag-uugali, ngunit hindi na pinansin ni Lindy ang kanyang paggamot at determinado siyang maghihiganti para sa pagkamatay ni Justin. Pagkalabas ng opisina ni Ivan, tinawagan ni Lindy ang numero sa business card na ibinigay sa kanya ni Vickers. Nagsinungaling siya, na nagsasabing mayroon siyang bagong impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Justin. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos sina Vickers at Nevin. Ginamit ni Lindy ang pagkakataong ito para pumasok sa istasyon ng pulisya at kunin ang mga gamit ni Justin mula sa evidence room, kasama ang murder file at ang kanyang ID card. Gamit ang address ni Justin, pumunta si Lindy sa kanyang bahay upang mag-imbestiga, ngunit bago niya magawa ang anumang bagay ay tinawagan siya ni Vickers. Alam niyang nagnakaw siya sa istasyon ng pulisya, nalaman din niya ang tungkol sa kasaysayan ng karahasan ni Lindy dahil sa mga isyu sa galit nito. Napagtanto ni Lindy na pinalibutan ng mga pulis ang bahay. Di nagtagal, pumasok sina Vickers at Nevin para arestuhin siya. Gamit ang kanyang martial arts skills, nagtagumpay si Lindy na talunin si Nevin at pagkatapos ay nakatakas siya gamit ang sports car ni Justin. Sinubukan siyang habulin ni Vickers at Nevin ngunit hindi nila mahuli si Lindy, bumangga ang kanilang sasakyan sa isang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Matapos makatakas mula sa mga detective, pumunta si Lindy sa isang tindahan ng electronics upang makilala ang pinakamahusay na hacker na nagtrabaho doon. Ipinakilala ng empleyado si Lindy sa isang babaeng hacker na nagngangalang Andy. Pagkatapos ay tinanong ni Lindy si Andy na tingnan ang telepono ni Justin upang malaman kung sino ang tumawag sa kanya. Sa tulong ni Andy, nalaman ni Lindy na ang huling tawag na natanggap ni Justin ay nagmula sa isang abandonadong gusali na pag-aari ni Barry, isang kilalang gangster na pinuntirya ng FBI dahil sa iligal na pagbebenta ng armas. Nang gabing iyon ay pumunta si Lindy sa abandonadong gusali, na ginamit ni Barry para sa underground fighting. Walang takot, pumasok siya sa gitna ng away at hiniling kay Barry na sabihin sa kanya kung sino ang pumatay kay Justin. Nang marinig iyon, sumang-ayon si Barry sa kondisyon na talunin ni Lindy ang tatlo sa kanyang mga mandirigma. Tinanggap ni Lindy at mabilis na natalo ang dalawang mandirigma. Humanga sa kanyang lakas, itinigil ni Barry ang laban at dinala siya sa bahay ng pumatay kay Justin. Habang nasa daan, napagtanto ni Lindy na nagsinungaling si Barry at plano siyang patayin. Nagawa niyang pigilan ang plano ni Barry sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanyang mga tauhan at pagtali kay Barry sa harap ng sasakyan habang kinukuryente siya. Sa ilalim ng pagpapahirap, isiniwalat ni Barry na ang kanyang boss, si Garrett Fizzle, ang nasa likod ng pagpatay kay Justin. Gayunpaman, hindi alam ni Barry kung bakit pinatay ni Garrett si Justin. Sa ibang pagkakataon, binisita ni Lindy si Vickers sa ospital. Nagpapagaling pa siya sa kanyang mga pinsala mula sa car accident. Noong panahong iyon, pinilit ni Lindy si Vickers na sabihin sa kanya kung saan nakatira si Garrett. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Vickers na si Garrett ay nakatira sa gusali ng Imperium Tower sa gitna ng lungsod. Binalaan ni Vickers si Lindy na huwag haharapin si Garrett na isang mapanganib na gangster, ngunit walang pakialam si Lindy at determinado siyang maghihiganti para sa pagkamatay ni Justin. Habang nasa ospital, nakita ni Nevin si Lindy at sinubukan siyang hulihin. Nakatakas si Lindy. Maya-maya, dumating si Lindy sa Imperium Tower. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ni Dela Cruz, ang kanang kamay ni Garrett.
Sinabihan siya ni Delacroix na sumakay sa elevator papunta sa itaas na palapag ngunit pagkatapos ay pinatulog siya. Nang magising si Lindy, nakatali siya sa isang upuan, at tinanggal ang kanyang electroshock vest. Tinanong ni Delacroix kung bakit siya nandito. Sinabi ni Lindy na gusto niyang maghihiganti kay Garrett dahil sa pagpatay niya kay Justin. Sinabi ni Delacroix na walang nakakakilala sa sinumang nagngangalang Justin na nagtrabaho bilang isang accountant. Dahil dito, iniuwi ng mga tauhan ni Delacroix si Lindy. Samantala, lumapit si Delacroix kay Garrett, isang matandang nag-eehersisyo. Nang sabihin ni Delacroix kay Garrett ang tungkol sa planong paghihiganti ni Lindy, sinabi ni Garrett na hindi niya kilala si Justin. Gayunpaman, inutusan ni Garrett si Delacroix na alisin si Lindy upang maiwasan ang anumang potensyal na panganib mula sa kanyang pagpasok sa Imperium Tower. Lumalabas, hindi dumiretso si Lindy sa kanyang bahay, sa halip pumunta siya sa bahay ni Ivan para sabihin sa kanya na may kumuha ng kanyang electroshock vest. Humiling siya kay Ivan ng isa pang device. Pumayag si Ivan na bigyan siya ng bagong vest kung mangako siya na titigilan na niya ang paghabol sa pumatay kay Justin. Sinabi ni Lindy na hindi niya magagawa iyon ngunit nangako siyang lutesin ang problema ng hindi nananakit ng mga inosenteng tao. Kinaumagahan, pagdating ni Lindy sa kanyang apartment, napansin niyang nakabaliktad ang numero sa kanyang pinto, tanda na may pumasok sa kanyang lugar. Upang malaman kung ano ang nangyari, pumasok si Lindy sa bintana at natuklasan ang isang bomba na nakatanim sa likod ng kanyang pintuan. Napagtanto na siya ay tina-target, inayos muli ni Lindy ang bomba at inilagay ang gatilyo sa microwave para ito ay sumabog. Plano niyang pasabugin ang kanyang apartment para isipin ng kanyang mga kaaway na patay na siya. Matapos iset up ang bomba, mabilis na umalis si Lindy bago ito sumabog. Di nagtagal, pinuntahan niya si Vickers na nanonood sa kanya mula sa isang kotse na nakaparada malapit sa apartment. Sumakay si Lindy sa kotse at ibinigay sa detective ang camera na ibinigay sa kanya ni Justin. Habang nagsasalita si Vickers, sumabog ang bomba sa apartment ni Lindy na nagdulot ng kaguluhan. Ginamit ni Lindy ang pagkakataon upang makatakas mula kay Vickers. Bumalik si Lindy sa Imperium Tower, umakyat sa gusali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinihintay siya ni Delacroix at dinala siya para makita si Gareth. Sa pagpupulong, muling pinatulog ni Delacroix si Lindy at dinala siya sa kanyang silid. Nang magising si Lindy, sinubukan siyang patayin ni Delacroix sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang dugo. Hindi mapindot ni Lindy ang remote para sa kanyang electroshock vest upang makontrol ang kanyang galit ngunit nagawa niyang makatakas sa pagkakatali at inatake si Delacroix. Nag-away sila, at halos mapatay ni Delacroix si Lindy gamit ang isang bakal. Gayunpaman, binaliktad ni Lindy ang sitwasyon at pinabagsak si Delacroix. Pinutol niya ang daliri nito at dinala sa labas ng silid kung saan kailangan niyang harapin muli ang mga gwardya ni Gareth. Matapos talunin ang mga gwardya, ginamit ni Lindy ang fingerprint ni Delacroix para buksan ang pinto sa kwarto ni Gareth. Sa loob, natagpuan niyang patay si Gareth sa kanyang mesa na may tama ng baril sa kanyang ulo. Habang sinusubukan pa ring intindihin ni Lindy ang nangyayari, lumitaw si Justin, na buhay pa, at pinalakpakan siya sa pagpasok sa silid. Ibinunyag ni Justin na siya ay isang ahente ng CIA na nagpanggap na isang accountant upang mapalapit kay Lindy. Ginamit niya si Lindy para ma-distract si Gareth para mas madali niya itong mapatay. Inihayag din ni Justin na ang CIA ay nag-eksperimento kay Lindy sa pamamagitan ng pagpapadala kay Ivan upang subaybayan siya. Dahil sa galit, sinubukan ni Lindy na salakayin si Justin, ngunit madali niya itong pinigilan sa pamamagitan ng pagpindot sa remote para sa kanyang electroshock vest. Gayunpaman, ang kanyang galit ay naging matindi na ang vest ay tumigil sa paggana. Sa sobrang galit, binato ni Lindy si Justin ng isang bag na may bomba. Nagulat siya ngunit hindi niya nailigtas ang sarili nang sumabog ang bomba habang si Lindy ay nakarating sa elevator upang makatakas. Pagkatapos ay pumunta si Lindy sa bahay ni Ivan para kumprontahin siya tungkol sa katotohanan. Inamin ni Ivan ang lahat habang tinutukan siya ng baril ni Lindy. Bago pa niya magawa, dumating sina Vickers at Nevin at sinubukan siyang pigilan. Dinala ng detective si Lindy para sa pagtatanong tungkol sa pagsabog sa Imperium Tower. Kinabukasan, habang nasa ospital si Lindy, binisita siya nina Vickers at Nevin para tanungin.
Ipinaliwanag ni Lindy na pinoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili mula sa mga tauhan ni Gareth na gustong pumatay sa kanya. Batay dito, nagpa siya sina Vickers at Nevin na huwag kasuhan si Lindy ng murder. Bago umalis, ibinalik ni Vickers ang kamera na ibinigay sa kanya ni Lindy. Matapos makalabas sa ospital, nagpa siya si Lindy na ibigay ang kamera sa isang taong walang tirahan sa kalye. Sa pagtatapos ng pelikula, pumasok si Lindy sa kanyang apartment na nawasak dahil sa pagsabog. Biglang may lumabas na babae at nagsabing miyembro siya ng CIA. Ipinaliwanag niya na ang CIA ay nagplano ng eksperimento kay Lindy at humihingi ng paumanhin sa kung paano siya tinatrato ni Justin. Umaasa siya na ang mga kaganapang ito ay makakatulong kay Lindy na kontrolin ang kanyang mga emosyon dahil si Lindy ay sinanay upang maging isang assassin ng CIA.